Ang video na ito ay ako'y maglilinis sa likuran namin kasi nagputol po kami ng dahon ng mangga, ng sanga ng mangga. Ngunit nabutan ko po na naglilinis na pala ang aking asawa. Una po siyang nagising sa akin. Kasi ganyan po ang gawain namin araw-araw. Kung sino ang unang magising ay siya po ang magwawalis niyan, at katulad niyan naunahan niya po ako. Kaya ang gagawin ko po nito ay pakainin ko na lamang po itong aking mga alaga. Inuuna ko pong pakainin itong si Gansoy ko kasi pag hindi po yan ang una mong bibigyan, ang ingay po niyan, hindi po titigil yan. Katulad yan, nalagyan ko na siya tulad ng dating gawi. Kung saan ko man ipaling ang aking katawan ay sumusunod po siya, at itong aking asawa ay tinitignan niya yung mga sanga ng mangga. Gusto niya pa pong paputulan sa taas para sa ganun ay hindi daw delikado sa hangin. Ngunit masyado na pong mababa, mga kaubayan. Kung nyo pong mapapansin, yung kalamansi ko, masipag pong mamunga yan. Kaya po namin pinutulan yung sanga ng mangga kasi nalilimliman po siya. Kaya yan, medyo lumiwanag na po dyan sa pwesto ng mangga. Kaya ito, lalagyan ko na itong isang kainan ng aking mga alagang pato na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nangingitlog, mga kaubayan. At itong si Gansoy ay hindi po umalis sa tabi ko katulad yan. Kung saan ako pupunta, nakasunod lagi yan. At itong pato ko naman, nakita niyang may laman na yung pinggan niya, kaya kakain na po siya. Yan po. Ganyan po ang may kanya-kanya po silang ugali, mga kaubayan, ang gansa at ang pato. Itong gansa na ito, laging nasa tabi ko yan. Kung bawat hakbang ng aking mga paa, kung saan ako pupunta, lagi pong nakasunod dyan. Hindi po umalis sa tabi ko yan. Kaya pag may lumalapit po sa akin, ay nagagalit po yan. Inaaway niya po, tinutukan niya po. Ganyan po ang ugali ng gansa na yan. Kaya ito ay medyo po isinara ko yung gate kasi itong aso ko labas-pasok. Kaya ito ay nag-iikot-ikot ako at tinitignan ko po kung ano po ang susunod kong gagawin. At hanggat tinitignan ko kung anong susunod kong gagawin, ito naman si Gansoy ko, tinitignan niya naman kung ano naman po siguro ang susunod niyang gawin. Wala pong kapaguran. Itong gansa ko, kasusunod sa akin. Katulad yan, linilinisan ko itong sangkulungan. Yan, nakasunod pa rin sa akin. Kung kahit saan ako pumihit, mga kaubayan, andyan pa rin po siya na nakasunod. At yan, medyo lumabas na ako dyan at pumunta naman na po ako dito sa halamanan ko. At plano ko pong maglipat ng mga pananim kong sili. Ngunit wala pa po akong nakukuhang mga plastic o kaya paso. Kaya ang gagawin na lang namin ni Gansoy ay medyo tatakbo-takbo kami konti, mag-exercise. Ngunit parang wala sa kondisyon tong si Gansoy ko. Mabigat ang katawan. Kaya eto, kakarga-kargain ko na lang to. Pag ganyan pong mabigat ang katawan ni Gansoy, mga kaubayan, ay tinatamad po yan. Yan, gusto niya lakad-lakad lang.
Pero may mga araw na gustong-gusto naman po ni Gansoy ay takbo ng takbo. Pero sa ngayon po ay tamad po siya. Mabigat po siguro ang pakiramdam niya, kaya yan, medyo i-exercise ko na lang na ganyan. Kontento na po siya niyan. At ito nga, medyo nagsasawa na ako at gusto ko nang pumasok sa loob. Kaya hanggang sa susunod mga kaubayan, marami pong salamat.